Mag-e-explore ako ngayon sa isang nakakatakot na imburnal na puno ng nakakakilabot at delikadong bagay. Ginagamit ang imburnal na ito ng mga kriminal para itapon ang ebidensya, sabi nila. Pinamumugaran daw ito ng mga kaluluwa ng biktima. Sa kabila ng mga nakakatakot na iyan, simulan na natin ang paghahanap at tingnan kung anong mahahanap natin. Manatili hanggang dulo ng video. Papasok tayo sa tunnel ng imburnal para alamin kung saan ito patungo at ano ang posibleng nakakatakot na nasa loob. Sa simula ng adventure natin, ramdam ko ang kakaibang aura dito. Palagi kong nararamdaman na parang may nakatingin sa akin at anumang sandali ay makakakita ako ng dapat makita. Grabe mga tol! May naapakan ako na kung ano at hindi ko napansin hanggang sa tumingin ako sa baba. Ano ba yon? Naapakan ko pala to. Sobrang nakakatakot. Kung ano-ano ang itinatapon ng mga tao sa mga imburnal, di mo alam ang makikita mo roon. Kakasimula ko lang sa paghahanap at una kong nakita ay parang palakol ng mamamatay tao. Kinilabutan ako, baka nawala ito ng tagaputol ng kahoy o naiwala ba ito ng ibang tao? Kahit ano paman, matagal na itong nandito sa ilalim at halos sigurado akong magkakaroon ako ng tetano o kung anumang sakit ngayon. Sige, maganda ang simula natin. Tuloy lang sa paghahanap at tingnan kung ano pa makita. Teka, parang may dugo ang t-shirt akong nakita sa tubig. Hindi ko alam kung gusto ko bang hawakan to. Hindi pala ito isang t-shirt. Ano to? Kadiri? Ano ba to? Hindi naman ito shirt. Ano ba talaga to? Sa tingin ko parang gasa ito. Yung ginagamit sa sugat. Sana hindi dugo yan. Kung dugo to, magpapanik talaga ako. Hindi ko kaya ang dugo ng ganyan. Oo, pare. Mukhang dugo nga yata yon. Sige, hindi na natin yang gagalawin. 5 minuto pa lang kami sa imburnal. Nakakuha na kami ng posibleng madugong medical tape at palakol ng mamamatay tao. Kung ganito na agad ang mga nakita natin, hindi ako nasasabik magpatuloy at makita ang nandito. Pero siguro kaya tayo nandito, kaya tuloy lang tayo sa paghahanap. Mas marami palang nangyayari sa imburnal na to kaysa akala ko. Napasubo talaga ako. Pero dahil nandito kami para mag-explore, mas lalo pa kaming pumasok sa loob. Nagpatuloy kami guys. Parang may nakita akong susunod nating posibleng kayamanan. Hindi ako sigurado kung ano yon, pero mukhang nakakatakot. Hindi ko alam guys. Tinitingnan ko to at parang isang kutsilyo ito. Medyo kinilabutan ako. Akala ko talaga kutsilyo yon. Hindi, parang lagari o iba pa. Guys, hindi maganda to. Panibagong sandata na naman. 10 minuto pa lang, 2 na agad nakuha natin. Tingnan nyo kung gaano kadumi ang hawakan. Matagal na to dito sa ilalim. Malamang. Ayokong isipin kung saan ginamit o anong hiniwa nito bago itinapon dito. Sa totoo lang, ayokong hawakan pa, kaya itapon na lang natin at magpatuloy. Yak! Napadpad ako sa basura, pero nung tumingin ako, may nakita akong ganito. Parang maganda siya. Tingnan nyo, may kahoy o cork sa loob. Baka wala lang talaga ito, pero titignan pa rin natin para sigurado. Handa ka na? Hilahin na natin. Sige, ayan, may bagay pala dito. Grabe, sa tingin ko, oo, may laman talaga to. Grabe mga pare. Parang, ewan ko kung nakikita nyo to. Parang binalot siya sa buhok. Pinulot ko lang ito. At ngayon puro buhok na ang kamay ko. Parang buhok ng tao. Grabe, ang kadiri. Di ko makita ang loob mismo ng bote. Pero sigurado akong may laman dahil may naririnig akong bagay sa loob. Pero di ko alam kung ano yon. Kaya siguro subukan nating buksan ito. May kahoy na nakaharang sa bote at di ko alam paano tanggalin. Wala rin akong pambukas ng bote ng alak ngayon. Aray! Mas mahirap pala buksan ito. Hindi ko kaya. Wala talagang paraan matanggal ko ito. Kailangan natin ng gamit para matanggal ang takip. Mga ginoo at ginang, ayoko talagang hawakan to. Pero dinala ko ulit ang lagaring pangpatay. Mukhang ito na lang ang pag-asa nating mabuksan ito. Siguro, wag na lang nating putulin ang mga daliri natin. Sobrang kadiri dumi at lagkit nito, dapat hindi ko na talaga hinawakan ito. Ano ba yan? Mas mahirap pala ito kaysa sa akala ko. Bumukas ka na. Tara na. Sa tingin ko, nakukuha na natin. Ay hindi, wag na lang. Pinapasok lang pala natin lalo yung takip. Sa tingin ko, pinapalala pa natin. Ayan.
Nakuha at nabuksan na natin. Pero hindi maganda ang amoy nito. Bigla akong tinamaan ng amoy na parang, ay may masamang amoy talaga. Masusuka na ako. Grabe ang baho talaga nito. Mga kuko ba to? Diyos ko. Binuksan ko yung bote. At akala ko may lumipad na kung ano. Mga kuko pala yun. May mga bakal na pako sa loob ng bote na to. Kung mga pako ngayon, ano kaya lahat ng ito? Sige. Mga pako lang pala. Puno ng pako to. Binuhos ko lang ang mga pako at spike. Nakakabahala pa rin. May laman pa sa loob. Heto na ang totoong pagsubok. Sige. Mukhang yun na ang lahat-lahat. Ay buhok. Buhok talaga yon mga tol. Ay isang malaking kumpol ng buhok. Ay. May maliliit na bulaklak dito. Ang dami pala. May nahulog pa akong isa. Ang daming maliliit na dilaw na bulaklak. Mga tol, hindi ko gusto to. Para itong kulam, o parang gayuma, o kung anuman. Nakakatakot to. Kanina hindi ako komportable. Pero ngayon, sobrang hindi na talaga ako komportable. Mag-ikot pa tayo dito. Baka may iba pang kakaibang bagay kung tungkol ito sa kulam. Hindi ako makapaniwala. 5 talampakan lang ang nilakad ko mula doon sa kakaibang misteryosong garapon at may nakita agad ako sa tubig. Hindi ito maganda mga pare. Mukhang nakabalot ito sa itim na plastic bag na hindi magandang senyales. Sige. Siguro, kunin na natin ito. Ano ba yon? Grabe talaga pare. Ano to? May nakuha ba tayong kakaibang contraption? Ano ba ito? Gumalaw ba ang bagay na ito? Parang may nakuha tayong gamit na pang-torture noong medieval times. Tignan mo, para saan kaya to? Grabe, kung may alam kayo kung para saan ginagamit ang bagay na to, pakisabi na lang sa comments. Ito na siguro ang pinaka nakakatakot na nakita ko ngayon. Kasi wala akong ideya kung ano to. Mga tol, hindi lang sobrang nakakatakot ang lugar na to. Ang dumi pa. Tingnan nyo tong putik na ito. Parang putik sa imburnal. At ano pa ito? Hindi ko pa napansin na may mga nakakatakot na maskara dito. Hindi ito isang ligtas na lugar na puntahan. Hindi ko dapat hinawakan ang putik sa imburnal. Mga tol, parang nalason ang kamay ko. Kadiri, ano to? Hindi ko napansin ang taong nakasabit sa puno bago ko siya makita. Hindi talaga para sa akin yan. Mga tol, lahat ng palatandaan sinisigawan ako na wag na tayong magpatuloy. Pero alam nyo mga tol, hindi ako pinalaki ni mama na sumusuko. Magpapatuloy tayo sa paghahanap kahit natatakot ako. Kasi excited akong makita kung ano pa ang nandito. Maingat akong bumaba sa imburnal at napunta sa isang nakakatakot na lugar kung saan naroon ang isa sa pinakamapanganib na bagay sa araw na iyon. Mga tol, nasa bagong bahagi na tayo ng imburnal. At sa tingin ko parang may nakita akong kakaiba sa itaas. Nakikita nyo ba yun sa lagusan? Ay, parang napakalaking kutsilyo o itak yun. O kung ano man. Puntahan natin at tingnan natin. Ang daming malalaking bato sa pagitan ko at nung parang itak o kutsilyo doon. Kaya kailangan kong mag-ingat ng husto para hindi mabali ang mga bukong-bukong ko sa mga batong to. Sige, tara na. Grabe, ang lalaki ng mga batong to. Ayos, kalagitnaan na tayo at wala pa akong nababali. Konting lakad na lang, malapit na tayo sa pupuntahan. Hindi ko alam kung alam nyo na. Pero kapag basa ang lumot, madulas ito at pwedeng makadulas o makasakit. Kaya nagiging sobrang ingat ako para hindi madulas habang papalapit ako dito sa machete na ito. Grabe Diyos ko. Halos madulas ako, pero mukhang nakuha na. Grabe, sobrang dulas ko mga tol. Nakuha na natin. Isa talaga itong itak, sabi ko na nga ba. Ang lupit talaga nito tol, galing yata sa lagusan sa likod ko ang itak. Kaya napaisip ako kung saan nga ba iyon papunta. Tingin ko masyadong masikip ang lagusan, kaya di ako makakapasok. Kung hindi lang sana, papasok ako para makita kung saan papunta. Ayokong alamin kung saan galing ang itak na to o kung bakit ito nandito sa lagusan. Wala akong naiisip na magandang dahilan para magtapon ng ganitong itak. Lahat ng dahilan, hindi maganda. Sige, babalik na ako sa madudulas na konkretong bato habang may itak. Ano pa bang pwedeng magkamali, di ba? Gawin na natin to. Sana hindi ako madulas. Bawal madulas. Delikado para sa akin. Baka mamatay pa ako dito.
Ayos, nakuha na natin. Mga pare, ayokong pakabahin kayo. Pero parang may bagay na nakalutang doon. Ay nako, hindi maganda yan. Tao ba yon? Sana hindi totoong tao yon. Kung hindi mababaliw na talaga ako. Pare, ayos ka lang ba dyan? Parang hindi naman ito totoo. Pero kahit na hindi ito totoo, ano ba ito? Bakit nasa imbornal ito? Parang peking katawan. Ang gulo-gulo talaga nito. Mukha siyang, ay malambot pala ito. Yak! Parang malagkit at malambot. Mukhang manikin to. Ano kaya to? Gusto kong buhatin at makita ang mukha niya sa kabilang banda. Ayoko talagang hawakan to. Kailan ba ako makakakuha ng gusto ko? Ang weird ng pakiramdam. Grabe talaga ito. Nakakatakot, mga tol. Tignan niyo siya. Babae ba siya? Babae ka ba? Di ko alam kung lalaki o babae siya. Kahit ano ka pa. Kakaiba talaga itsura mo. Tignan mo kalbo mong ulo pare. Isipin mo. Nakita ko yung lalaki mga 6 o 7 talampakan lang ang layo sa itak na yon. Sige, buhatin natin tong tao at tingnan natin siya ng mas maigi. Grabe ang bigat mo pare. Bawasan mo ang pagkain ng donut bro. Grabe ang weird nito. Pare, bakit siya ganito? Bakit siya parang nang i-intimidate? Tingnan mo to. Ano ba to? Hindi ako sigurado kung saan ito galing. Pero mukhang itinapon lang ito sa imbornal dahil sa akong anumang dahilan. Kung alam nyo kung ano to o bakit tinapon sa imbornal, sabihin nyo sa comments para malaman natin. Medyo natatakot ako ngayon. Ngayon ko lang napansin yung mga pulang mancha sa katawan niya. Pare, wag mo akong titigan yung pula sa buong katawan niya. Ngayon ko lang nakita. Ano ba talaga yung kakaibang manika sa imbornal na yon? Dapat mag-like at mag-subscribe ang lahat. Siguraduhin niyong mag-like at mag-subscribe. Kayo, umalis na kayo dito ngayon. Hindi ko gusto ang mukha nyo. Ano to? Grabe mga tol. Parang may nakita pa tayo dito sa baba. Ilang talampakan mula sa manikin. Napansin ko ang kislap ng metal habang lumalapit ako para tignan. May nakita talaga tayo dito. Grabe ano to? Ay, may 2 tayong nakuha. Ano ba to? Akala ko isa lang, pero 2 pala. Talagang magkapatong pa sila. Kita mo, isa itong talim ng kutsilyo ito. Ano naman ito? Ano tong makina? Ang daming kakaibang bagay ngayon. Parang gamit sa pagpapahirap. Gumagana pa. Ay, baka di ko dapat ginagawa to habang may kutsilyo ako. Sandali, ano to? Sabihin nyo sa akin kung alam nyo. Kasi mukhang mali talaga. Para talagang gamit sa pag-torture. At ito naman, parang kutsilyo ng isang tagakatay. Pero tingnan mo yung dulo. Parang may nakabasag ng dulo nito. Ayoko talagang isipin kung paano nangyari yon. Mukhang sira din ang hawakan. Bali sa 2 parte. Hindi maganda yan. Tignan mo rin to. Tumitingin ako at nakita ko na may garapon sa ilalim. Ang dumi nito. Ano kaya ito? Siguro di ko na malalaman. Kung gusto nyong malaman kung paano nangyari to, sige. Pero sa ngayon, magpatuloy tayo at tingnan pa ang iba nating makikita. Ilang sandali lang matapos kong makita yung kakaibang tumpok ng mga metal. May nakita naman akong isang nakakatakot na bag. Grabe, ang lala nito. Nadaanan ko ang isang maleta o bag na itinapon sa imbornal. Kung titingnan mula rito, bukas ito at may mga laman sa loob. Ilabas natin to at tingnan natin. Kasi excited akong makita kung ano ang nakuha natin. Hihilahin ko na sana ang bag na to palabas nang mapansin kong may parang nakakatakot na manika na nakatabi sa akin. Hindi ko nga napansin agad hanggang ilang segundo ang nakalipas. Ay grabe mga tol, ano ba to? Nakakadiri at ang nakakakilabot talaga ang bagay na ito. Nakatabi pa mismo sa bag. Iniisip ko kung galing ba to sa loob ng bag at lumabas lang sa bulsa. O kung ibang bagay talaga to. Tingnan mo naman, sabihin mo nga kung hindi yan ang pinaka-creepy na nakita mo. Okay, hindi talaga kita gusto. Kalimutan na lang natin yan. Kalimutan na natin. Hindi ko na lang iisipin kung nasumpa ako. Tingnan natin ang bag na to at alamin kung anong meron. Grabe, ang bigat nito. Parang may laman sa loob. Ay, hindi maganda ang amoy nito. Nabalot agad ako ng masangsang na amoy. Heto na ang katotohanan. Ano kaya ang laman ng bag mula sa kanal ng krimen? Tingnan natin.
Ay grabe, ano ba to mga pare? Naku, masama to. Mukhang sapatos ng bata yan pare. Bakit nasa imburnal ito? Para saan kaya ito? Kadiri, puno ng bato, suso, at iba pa. At ano to? Grabe, isa na namang gamit ng bata na ewan ko kung ano yon. Parang laruan ng bata at matagal na itong nandito sa ilalim. May tumutubong mga halaman dito. Parang may nakita pa akong mas malala kaysa sa dalawang ito, mga pare. Bakit may isang palakol dito, kasama ng mga gamit ng bata? Ano mang nangyari sa maletang to? Siguradong hindi ito maganda. Diyos ko, may palakol pa. Habang tinitingnan ko ang bag, parang mali talaga to. Tara, ibalik na lang natin lahat at umalis na tayo. Ayoko na talagang manatili dito. Kahit na ang pumasok pa ng mas malalim sa imburnal ang pinakaayaw kong gawin ngayon, mas pipiliin ko pa yon kaysa pumasok sa lagusang yon. Hindi pa ako handa para doon. Hindi pa ngayon. Ibig kong sabihin, sobrang baliw na to. Tignan mo to. Tignan mo to. Dito mismo, kung ano man to. Baril ba to? Nakakita ba ako ng parang, ano to? Ay, may masupa astig. Sinasabi ko na nga ba eh. Bakit kaya di pa sila nahuhuli ng pulis? Parang lahat ng mamamatay tao nasa lugar na to. Dito lang talaga tinatapon ang gamit. Wala akong alam kung ano to. Itatapon ko na lang. Pero itong maso, mukhang bago pa. Kakatapon lang nito dito. At may kaunting pulang mantsa. Normal lang. Siyempre, di ko iiwan tong mga gamit. Pero ngayon, medyo natatakot na ako para sa buhay ko. Kaunti lang. Mga tol, ano to? Grabe talaga ito. Niloloko mo ba ako ngayon? Akala ko basura lang. Pero may kamay at iba pa. Mga tol. Mukhang manikin na naman to. Sana nga at hindi totoong bangkay na berde. Tingnan nyo. Parang yung isa rin to pero berde. Pare mister, ayos ka ba? Mukhang hindi siya ayos mga tol. Ay nako, ano ba to? Anong nangyayari pare? Ang sagwa naman yan. Ito na siguro ang pinaka nakakatakot na nakita natin. Mas malala pa kaysa sa kalbong manika. Ano bang nangyayari sa imburnal na to? May mga manikin dito. Parang zombie na manikin ito. Ano ba ang silbi nito pare? Mukhang bali pa ang braso niya at di na maayos. Hindi normal ang braso niya. Tingnan mo rin ulo niya. Parang may butas ng bala. Ayokong malaman paano siya napunta rito sa ilalim. Ito na siguro ang pinaka nakakatakot na nakita ko ngayon. At hindi pa tayo sa tunnel. Kinakabahan ako. Mukhang binaril talaga ito. Tingnan mo. May butas ng bala sa dibdib, muka, at taas niya. Bakit may babaril ng manikin, tapos itatapon lang sa imburnal? Yan ang tanong. Oo. Diyan ka lang sa baba. Kakaiba at nakakatakot. Nakakatakot at kakaiba. Oh, lumalalim na ang imburnal mga pare. Hindi ganito kalalim to, ilang minuto lang ang nakalipas. At mukhang lalo pa itong lumalalim. Wala na talagang paraan makatawid dito. Hanggang baywang na ang tubig at lumalalim pa. Tapos na ako. Mga pare, takot na takot ako sa sandaling to. Mukhang panahon na para tuklasin ang nakakatakot na lagusan. Tara at alamin natin kung anong meron doon. Hindi madaling balikan ang mapanganib na lagusan. Hindi lakad ang kinatatakutan ko, kundi ang maaring naghihintay sa dilim. Alam kong hindi ko ito pwedeng ipagpaliban habang buhay. Panahon ng pumasok sa lagusan para alamin ang laman nito. Mabuti at ligtas tayong nakarating. Pero ang tanong, makakalabas din ba tayong ligtas? Mukhang isang paraan lang para malaman natin. Kinakabahan na ako. At hindi pa tayo nakapasok sa lagusan, kaya mukhang hindi maganda ang mangyayari. Nako, kararating lang natin. Ano ba yon? Yung nasa dulo pa? May nakakatakot na kalabasa dito? Tara, lapitan pa natin at tingnan ng mabuti. Ano ba ito? Anong ginagawa mo rito? Ito na yata ang pinakakakaibang lugar na nakita ko. Ano ba ito pare? Isa ba itong novelty pumpkin? Mas mabigat pa ito pala kaysa akala ko. Paano kaya napunta to dito? Niloloko ako ngayon. Sino pa ba ang makakakita ng nakakatakot na kalabasa sa imburnal kundi ako? Sige, kalabasa. Sumama ka na sa akin. Pakiramdam ko, hindi lang ito ang nakakatakot dito sa baba. Kung may mamamatay taong payaso, pwede ko siyang pukpukin sa ulo nito. Okay, hindi naman masama. Nakakatakot dito, pero hindi ako masyadong natatakot. Oh, ano yun? Parang may nakita pa akong iba sa baba.
Mga tol, parang itim na plastic ng basura. Di ko alam bakit nandito sa Imbornal. Pero siguro madaming basura sa ilalim kaya may saysay. Hindi ko alam kung bakit. Pero parang may masama akong kutob sa bag na to. Dapat siguro nating tingnan. Mas mabuti nang sigurado kaysa magsisi. Oo, parang may bukol dito sa loob. Kung hindi buhangin o basura, siguradong may laman ang plastic na to. Fumpina. O may laman nga talaga ito mga pare. Ang dami nitong laman. Ano to? Halos di ko makita. Muntik pa akong masugatan sa braso. May bakal na spike na tumutusok sa trash bag. Delikado pare. Hindi ko bubuksan to ng walang gloves para hindi ako masugatan. Paano kung may matutulis na bagay pa dito? Lagot ako. Siguradong mabigat kasi maraming laman. May nakita agad ako. Grabe ang bagay na ito. Diyos ko, tingnan mo naman yan. Masama ito. Wala na talaga akong masabi. Oh, nakikita mo ba sa loob? Binuksan ko yung butas na nilabasan ng bakal at may malaking kalawangin na metal. Buksan pa natin para makita ito. Oh Diyos ko, isang lagari yan bro. Ano yan? Diyos ko, grabe talaga. May lagaring bakal at metal bar. Nakakatakot talaga ito. Wala na akong masabi. Bakit may lagari at metal na bar sa bag na ito? Teka, baka may iba pang laman. Huwag muna kayong umalis. Kunan natin ng video. Parang may iba pang kung ano-anong gamit dito. Mukhang zip ties ba yon? Zip tie nga ba yon? Grabe mga zip tie ngayon ano? Ang dami pa nila dito. Grabe talaga. Ay, baka hindi ko dapat ito hawakan ng walang gloves. Hinala na ito. Zip ties, lagari. Hindi ko gusto to. Ano to? Parang maruming basahan yata yan. Kadiri. At di rin maganda ang amoy. Nagsisimula ng bumaho ang buong lagusan ng Imbornal. Mas mabaho pa kaysa sa normal na amoy ng Imbornal. Sige, may sense naman yan. Isang rolyo ng duct tape, lagari, tela, at metal na spike. Hindi, normal lang to. Normal lang talaga to. Oo, hindi ako nababahala kahit kaunti. Sige, gagawin ko na to. Bubuksan ko na to. Ay, oo, mas marami pang zip ties. Ayan na bro. Ano? Isang rubber glove lang pala. Kadiri, ano ba ito? Parang isa itong basura, tapos may mga wire pa. Ay hindi, halaman pala. Itapon na lang natin kasi ang dami nito. Di ko maintindihan. Ano meron dito? Ay, isa pang guwantes na goma yan. Dalawa pa sila dito. Ay, lumulutang na yung bag. At medyas ba ng bata yon? Mukhang medyas ng bata. Sige, kunin natin. May salamin din dito, pero di ako sigurado kung pambata ba ito. Parang hindi naman. Ayokong isuot kasi mukhang pambata ang salamin. Di bagay sa adultong lalaki. Maliban na lang kung maliit ang mukha ko. Sa totoo lang, mas nakakatakot pa yata lahat ng to kaysa sa kakaibang bote at sa mga nakakatakot na manikin na nakita ko. Kasi hindi ko talaga alam kung bakit nandito to sa ilalim. Hindi normal ang mga nangyayari. Sa tingin ko, ngayon ko lang ito naranasan. Hindi ko na rin na-e-enjoy ang oras ko sa tunnel. Sa tingin ko dapat na tayong umalis. Kahina-hinala talaga ang bag na yon. Buti nakalabas tayo. Kasi di natin alam kung ano pa ang nasa tunnel na yon. Hanggang dito na lang ang video natin. Natakot ako sa tunnel na yon. Kung gusto nyong bumalik ako, paabutin ng 10,000 likes ang video na to. Tsaka ko pag-iisipan. Ayokong mapunta sa trash bag sa Imbornal. Kaya mag-like at mag-subscribe kayo. At kita-kits sa susunod na video.